Hello, good morning mga kababayan. So ngayon ay araw ng Miyerkules. May mga ganun lagi ang ano ko. So yun nga po ay papakainin natin yung ating estudyante. Yun po yung ating simula Lunes hanggang Biyernes. Yun po yung mga routine natin tuwing umaga. Kasi maaga to siya napasok. Ang klase niya ay hanggang alas 10. Mag-uumpisa yung klase nila mga kababayan ay hanggang alas 6. So kailangan before 6 po ay nandoon na dapat sa eskwelahan. Yan. Bunso, kahit walang ulam, kain lang at pasok sa eskwelahan. Pasok lang palagi at mag-aral mabuti. Yes! Di baling mabutlog o masiro sa eskwelahan during exam, basta wag lang makaigit. Ayun. Kayo po, ano po yung mga daily routine yan pag halimbawa mga pasukan? Mamaya-maya ay may ihatid na naman ako yung kuya niya. Ibang eskwelahan naman. Sa K-12 sa Western. Sa Naik. Ang gulo guys. Oh. Hindi pa kasi fully furnished ng aming bahay kaya yan mo na. Darating din ang panahon na matapos din yan. Minsan lugaw lang yung pagkain. Ngayon, tuyo. Tuyo yung ulam. Wala pa eh. Di pa sapat yung padala ni mama niya. Nakakainit na nga dito sa bahay. Gusto ko na magtrabaho pero wala, nakakatakot ngayon. Kung hayaan mo lang sila na mo pumasok sa eskwelahan at sa dami-dami na ng mapangyayari ngayon doon sa mga iba't ibang eskwelahan. Siyempre, bilang magulang, imbis na gugustuhin mo magtrabaho, alagaan mo na lang. Bantayan mo yung mga anak. Kaya, yun na lang po. Ingatan ang bawat bata. Usually naman talaga, yung mga batang ganun, yung parang hinayaan na lang ng mga magulang na pumunta kahit saan. Yun, parang kaya kalimitan sa mga batang ganun na akala nila na hindi na sila inintindi ng magulang nila. Pala yung mga anak nila ay na-influence na ng mga masasamang gawain. Naghahanap buhay na rin ng sarili nila para lang may mabaon. Magulang naman nila may hanap buhay din. Okay lang sana kung naghahanap buhay talaga. Kung yung nagbibisyo, nagsusugal, yun ang mahirap doon. Pag
lumapit yung anak dahil may hihingiin, nagagalit. Kasi ayaw magpaisturbo sa sugal. Ayun, yung mga ginagawa ng mga anak ay dumidiskarte na rin. Kahit mali yung ginagawa. Para lang din na matustusan din nila yung sarili nila. Nga lang, hindi na, kahit alam naman nila na mali yung ginagawa nila, dahil sa tingin nila na mas madaling makakuha ng pera para dun sa pangailangan nila, ginagawa nila. Hindi na nila iniisip yung mali o masama. Kaya, bunso, mag-aral ka mabuti ha. Makinig ka sa payo ng mga magulang mo. Kasi nga, ang sabi, walang payo ng magulang nakakasama ng mga anak. Importante, di baling mabutlog sa eskwelahan, basta wag lang wag lang makaigit. Pero matalino to guys. Matalino. Mga anak ko matalino. Puwira lang sa tatay. Totoo yan. Talino ka din eh. Dati, mula saka ko nang ikwento yung buhay ko sa probinsya. Pag may time na. Mahirap talaga. Buti nga kami ngayon, kahit na itong bahay namin. Pero hinuhulug-hulugan. Ito ay bahay sa pabahay ng pag-ibig. Sana ay matapos din to para magiging akin na talaga or amin na talaga yung bahay. Marami pang gagawin dito para matapos to. Kulang lang ng pera. Pero mas gugustuhin ko talaga sa probinsya kaysa dito. Yes! Meron ka ngang bahay na tinitirahan dito. Hindi ka na nangungupahan na hindi naman mapasayo yung bahay. Ito, para kang nangungupahan, pero sayo na yung bahay sa huli. Yes. Pag natapos mo. Importante, makatapos lang itong mga bata, mga anak namin. Ito, grade 7 na. Next year. Tapos si Yem, next year, grade 12. Tapos yung ate nila ay mag first year na next year. So, ibig sabihin, kailangan ng doble kayod. Okay sana kung baon lang yung problemahin, yung bilihin. Dati yung 100, ang dami mo na kamo mabili. Ngayon, 100. Parang isa lang yung mabibili mo. Ulam lang yan. Ulam na, isang kainan. Yun lang po mga kababayan. Magandang umaga ulit at yan, matatapos na itong kumain. Ihahatid ko na naman ito mamaya-maya. Yan lang po. Magandang umaga. Bye-bye.